Good vibes! Para sa ito ang tahanan. At nandito ako ngayon sa isang mall dito sa Angeles City, Pampanga upang tumingin ng iba't ibang mga art exhibit. Alam niyo ba, kamakailan ay nagkaroon dito ng competition kung saan sinalihan ng 100 na Filipino artists for visual arts competition. At alam niyo ba ang kanilang tema ay tungkol sa mga Pilipina! At ngayon, kasama ko, syempre, at nakaka-proud ang nanalo ng second prize actually sa visual art competition na ito na si Edu Perera. Ayan. So Edu, ano ba yung naging kahulugan ng, naging inspiration mo sa ginawa mong painting ito? Yung painting ko kasi yung tema na is about Pilipina. So yung ginawa ko, parang pinaliktanaw ko yung mga lumang Pilipina, yung which is yung mga parang mga nakadress doon na panahon dati na lahat parang nakatago pa ng time na yun. Tapos parang ina-include ko siya sa isang photo na luma na kahit na kumupas na siya, maluma na siya, pero nandiyan pa rin, maganda pa rin. Parang ugali ng isang Pilipina noon. So ano yung mga materials na ginamit dito sa pag-painting mo? Ito po ay oil painting. Oil painting. Oil painting ginamit. Mahirap bang gawin to actually? Parang ginawa ko siyang 2 linggo. 2 weeks or 2 weeks. So actually nagustuhan ko siya para talaga ng to. So sa mga nanonood na ngayon ng mga kabataan din, yan, na-inspired na kuha na mga itong painting, ano bang may papayo mo sa kanila, lalo na yung mga kabataan na mahilig ng mag-draw, ganyan? Yun po, sa mga bago-bago, tulad nyo, nanggaling din ako dyan. Baguhan din ako before. So, parang tuloy-tuloy mo lang yung passion mo. Pag finish mo yan, talaga magiging ganito din yung trabaho mo. Magiging awardee ka rin, nanalo ka rin sa mga contest, sa mga exhibits. Yan. And with that, thank you so much. Yan, Edu. Thank you. Yan, sa napanunakan mo kami and congratulations sa magandang gawa mo. Nakaka-proud, syempre kapalit mo to, Angeles City. Almost 100 siya, ginalo siya. Thank you so much. Alam nyo ba na hindi lang art exhibit ang narito ngayon? Meron din silang on the spot at actual painting. Tulad dito. At ngayon, nandito kasama ko si Anthony Ong or Antu Ong para tanungin ko kung ano ang kanyang naging structure sa kanyang ginawang on-the-spot painting. So, ano yung structure mo sa paint mo? Ito yung pag-sketch ng more than one object. Kailangan kunin mo muna yung whole shape. Lahat ng shape nila as one structure. Tapos, pag
apply mo ng color, ganun din. Doon ka lang mag-base sa structure mo. Thank you so much! At alam nyo ba, na meron din ditong actual painting kung saan talagang makikita natin na ginagawa nila mismo on the spot yung mga painting nila. Tulad dito. Kasi ate, anong ginagawa mo ng painting? Ginagawa mo. At ngayon, kasama ko si Sir Rafael Maniago sa kanyang, ano tawag ko dito sa ginagawa? Charcoal sketch. Charcoal sketch. Yan, Sir Rafael Maniago. So, ano mga materials mo sa charcoal sketch mo, Sir? Pencil, laso paper. So, Ano ba niya? usually po ilang oras po nangyayari yan? Nagagawa niyo? More or less 30 Ah, napakagaling po. 30 minutes, ang galing naman. Siyempre, tulad ng model. Ayan, syempre kabalit. Ayan, kabalit. Usually po, magkano naman po yung range ng ganyang charcoal? Mayaman, 1,000. Sa mayaman, 50,000. Pag mahirap, Sa mahirap, libre. ano lang ako sa mahirap? Sa maganda, ako bang Ah, magbabayad? talaga. Una na pala ako sa maganda. Ako bang magbibigay ng tip? Maganda eh. Thank you so much, Paul. Sa Rafael Maniago. Kasama ko na sa nakakatuwa talaga at syempre nakakagalak na mayroong mga ganitong kaganapan kung saan naipapakita natin ang ating mga talento, ang ating mga likha, ang ating mga obra at kulturang Pilipino. Ito po muli ang inyong lingkod, Sherilyn Castor aka Chinky P, para sa Ito ang Tahanan. Back to the studio!